Magandang hapon, Sir James and Ma'am Lani. Magandang hapon, Ma'am, sir. ano po ba yung pangalan ng agent nga nakilala ninyo? Nung sa Surigao, nag-conduct sila ng SRE, yung Special Recruitment Activity. Okay. Ay, nandun yung representative nila sa agency na si GN. Kaya nag-apply kami. Nagkataon naman nakilala pala nila niya. Tapos, search namin sa registered naman yung agency. So, Okay. Ano pangalan ng agency na yan? Automatics Automatics Manpower Manpower Solution. Nagtiwala kami kasi hindi naman pwede mag-conduct ng SRE pag walang PISA office na na permit Okay. galing sa PISA office. So, ibig sabihin nakakuha sila ng permit doon, ibig sabihin legit sila. So, nag-apply kami. Ngayon, nung dumating yung August, sabi nila, mas better kung nandito kayo sa Manila para pagtawag ng medical, madali lang kayo kasi Mindanao nga. So, lumuwas kami ng August, attorney. Pagka September, ayun, pinag-medical nila kami. Pagkatapos namin nag-medical, ang sabi nila, pag dumating daw yung working permit, pwede na daw kami magbayad ng partial payment ng placement para mas madali kami makaalis. Ang ginawa namin, siyempre sa gusto namin makaalis kasi sa pangako nila, before mag-January, makaalis kami dahil maghihigpit to yung pulan. Nagbayad kayo ng parang placement fee. Oo, Yes sir, po. yung kalahati bali sa namin, 83 ang binigay namin. 83,000 each ba yan mag-isa? Yes Oo, po. it's po. Ano ba yung compose ng 83,000? Bakit napakalaki? Kaya nga sabi nga nila sir, 180 nga daw ang ng pulan placement. So bali partial lang Partial yun. lang po yung sa Kaya nung amin. nagbayad kami sir, yung binigay sa amin na resibo, hindi yung resibo ng Actually, mali yung pag-explain nila kasi under sa batas natin, ito yung RA 8042, no? Ito yung Migrant Workers and Overseas Act nga gin-amend na itong RA 10022. Nakalagay talaga doon na yung authorized na mag-collect yung mga agency ng placement fee, hindi pwede lumagpas ng 1 month equivalent na sahod ninyo. kaya nga sir. So, kung hindi naman kayo nagsasahod doon siguro ng 83,000, di ba? Hindi naman Sa po. Poland. Kaya hindi sila pwede magsingil ng more than 1 month. So, kung sinabi lang 180 yan, mas lalo ng mali. Ano po yung role ninyo doon? Pang household ba kayo o kung pang ano? Factory worker po yung Factory sa worker amin. po ang apply Pero namin, sir. doon po sa working permit na binigay, wala po doon nakalagay. Tapos Oh, walang tapos company. wala yatang pangalan ng company sir doon sa sa working Again, permit. that's illegal kasi Doon sa kailangan yung working kontrata, andyan po yung pangalang employer. Kasi sino habulin natin kung walang employer, Oo. di ba? Tapos yung designation ninyo. So basically, lahat ng ginagawa nila, puro illegal yon. Nung January, sabi namin, magbaback out na kami ma'am, i-refund na lang yung pera namin. Kung magkano yung binigay namin, yun lang ibalik. Okay. Ang sabi sa amin, sige sir, asikasuhin, sigurado kayo, ayun yung tumuloy, hindi na. Sige, asikasuhin namin sir, andito na chicken nyo, wala palang pirma. Hindi, kami sir, nagtiwala kami dahil, siyempre, yung respeto ba? Ngayon, nung dumating yung February sir, sabi niya, gusto nyo, kunin muna namin kayong trainee agent. Habang naghintay ka sa refund nyo, at baka matuloy lang yung pulan, at least may kita kayo. Siya kami naman sir, inisip ko naman, sige pasok tayo. Kasi pag nakatulong tayo sa kanila, baka ibigay nila agad yung pera natin. Kasi siyempre tumulong na tayo. Baka, So bali, inutusan pa kayo sir mag-recruit pa ng iba? kasama kami nung nag-recruit na si GN sir. Parang alalay kami niya sir. Pag nagpa-flyer, kasama siya, kasama din kami. Tapos nagkakandak kami ng SRE sir doon sa amin sa Surigao sa Tacloban. Taganaan. Okay. Tapos Tacloban, nagkandak kami ng SRE sa Dinagat Island, Kadjanaw. Di ba gusto niyo mag-back out na kasi wala namang September pa January. Oo. Tapos wala na. So sabi nila i-refund nila. Pero Oo. hindi na nabigay. Hindi lang Pero hindi nabigay. nabigay. Kasi gusto nila, makakuta kami, baka may bigay kami ng 10 domestic helper sa kanila. Ma'am Melchi, Sir Joe Mark, kayo din po ba naging biktima nitong Automatic Manpower Solutions? Yes po, attorney po. Yes po. Okay. Ganito po, I think siguro same dito yung problem, no? May kinuha po silang pera sa inyo. May binayad kayo sa kanila. Meron po. Magkano Meron po? Lahat po 86 sa amin. Duman kami ng DMW Caraga. Okay. Sa Butuan Oo, po. sa Butuan City. Kasi nga, nag-message ako sa website ng DMW rito. Sabi niya, punta kayo rito, sir. Automatic, wala namang problem, entertain kayo. Sabi ko, sir, nandito Mindanao ako. Sabi niya, sige, lumapit ka ng DMW Caraga para mas malapit sa inyo para di kayo may magastosan. Lumapit kami, sir. Isipin mo, nakaapat kami na hearing, sir, Zoom meeting, sir. Wala kang nangyayari, sir. Tapos, nung pang-5, sir, dapat pang-final settlement namin. Ang ginawa ng agency, sinabi sa amin, tumanggap kayo sa hindi, 10,000 lang ibibigay namin. Tapos bibigay kami ng post-dated Post-dated check, check. pero next year pa yung laman. Tapos, ang ginawa ng DMW sa amin, sir, papayag kayo? Sabi ko, hindi ma'am. Kasi hindi nga sila tumumpa sa usapan na andyan pa kayo eh. Sabi ko, ano dapat gawin namin ma'am? Ipinarward kami, sir, sa NLRC ng Caraga din. Okay. Pagdating namin NLRC, sir,
pumill up kami ng form, binigyan naman kami ng form. Ngayon, nung nag-hearing kami ng October 1, sinabihan kami ng arbiter, bakit kayo pinorward ng DMW rito? Na dapat dito, sa kanila to eh. Hindi namin to jurisdiction. Kasi pre-employment pa to, money claim. Okay. Dili namin jurisdiction to. Dapat sa kanila pa lang, nabawi na yung pera nyo. Bakit kayo pinorward dito? Sabi ko, ma'am, hindi namin alam yan. Kasi sila nag-forward sa amin dito dahil hindi daw kami nagkatindihan doon. Pero sinadjust ko sa kanila doon, sir, nung 4 pa lang na hearing, sir. Sabi ko, ma'am, hindi ba pwede nating i-suspended yung agency para magpursige magbayad sa amin? Sabi niya, ay sir, maraming proseso, dapat dadaan tayo sa ganito. Ikaw, bakit sa Manila, ma'am, nap-suspended sila ng dalawang linggo nung March? Na ibalik agad yung pera nung nagreklamo. Bakit dito hindi natin kaya? Sang DMW yun sa Caraga? Karaga po. Ngayon, Okay. sabi nila na, ito sir kasi, pwede naman natin siya ipasuspended, pero dadaan tayo ng proseso pa sir. Pag umabot pa kayo ng NLRC, ngayon, ito, tuwa kami sir kasi pag NLRC, akala namin makukuha na yung pera eh. Kasi hiningi naman namin sir, yung pera lang kasi, nag-interest kasi sir, gusto namin maibalik ng maaga para Yes. yung pera namin hindi lalaki yung interest kasi sir, inutang lang namin. Attorney Bernard Olalia, Yusek, magandang Yes, hapon sir. po. Yes, ma. Yes, pa. Good afternoon po sa mga nakikinig po Yes, at po. sa mga programa po sa mga OFWs natin dyan. And dito po sir yung mga perspective sa ng OFW sir natin nga na-recruit Yes po, po sila yes po. ng automatic manpower. Hiningan sila Yes, sir ng automatic. sobra-sobrang placement fee, umabot ng tag 83 to Okay. 86,000. Ngayon sir, maybe Yes. So, ang una natin gagawin dyan, papatawag natin yung agency, pag-explainin natin bakit ginawa yon. Mali yung sisingilin mo ang isang OFW ng placement fee na walang kontrata at hindi papaalis, no? Yung placement fee, yung pagbabayad yon, sa dulo po yon, hindi yun sa umpisa ng proseso, no? Pagtapos ng lahat at meron na silang schedule ng pag-alis, meron ng date kung kailan sila darating, saka mo lang pwedeng kunin ng placement fee, singilin ng placement fee. Yan. No? Tapos, may regulation din yan. May amount, may maximum yan. Hindi pwedeng sky's the limit ang Yes. pagpasisingil ng placement fee. So, violation yon at pwede rin natin sampahan ng illegal recruitment kasi hindi rin tama yon. Criminal offense din yon. So, Yes, sir. besides from the administrative liability, may criminal responsibility yan. At ang isang consequence ng civil administrative liability is pwede natin cancelin ang kanilang lisensya. Yan. Oh? So, isa po yan sa ipapaliwanag natin na hindi tama yung kanilang ginagawang proseso. nga makuha po sana, ma-refund sila ng mga kanilang binayad dun sa replacement fee kasi yung iba dito sir nagsangla pa ng bahay, ng utang sa bangko, so tumatakbo sir yung amortization. Sana sir makuha doon nila Yes. sir. Yes, Within yung this year, refund sir. kasama yan doon sa kanilang obligasyon dahil hindi natuloy yung kanilang deployment, ay talagang obligadong i-refund nila yan. No? Hindi sila makakawala dyan. Kaya lang, higit pa man doon sa refund, ay yung kanilang violation na na-commit. No? Yes sir. Yung kanilang ginawang pagkakamali na hindi naman dapat. Dapat maalam sila sa proseso at ng OFWs natin ay hindi napapasuko. Sasama na lang po sir ng team sir ng Wanted sa radyo tsaka staff ni Yes, Senator Raffy. yes. Diyan sa inyong tanggapan na lang sir para po sir mabilis Of po course. yung action sir ng Yes, DMW. action na natin agad. Oo, Ayan oo. po. I-refer mo sa tanggapan ko at ako nang bahala dyan. Okay. Ayan po. Thank you for that, Yusek Bernard Olalia po ng Yusek for Licensing and Adjudication Services ng Department of Migrant Workers yung DMW. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jenna. Hello po, good afternoon Yes po. po, good afternoon, Ma'am. Ma'am, andito po Opo. yung mga ni-recruit ng agency ninyong mga prospective OFW sana, of which na Opo. hininga ninyo ng mga placement fee na sumobra po sa legally required lang po or limit po ng ating batas and kinolect na hindi pa po sila nakapirma ng kontrata at hindi pa po na-deploy. Ngayon po ma'am, bakit po ginagawa ito ng inyong agency, yung illegal activity na ganito? It's an illegal form of recruitment actually. Unang-una po sa lahat, sir, yung ano po dyan, yung sa transaction po niyan, hindi po alam talaga ng automatics po. Nag-payment po sila, kung naririnig po ni Sir Turing, no? Nag-payment po sila sa mismong tao, hindi po sa accounting. And then regarding po dun sa overpricing po, unang-una po sa lahat, tulad po ng sinabi ko, is hindi po aware si automatics po dyan. Kasi alam po namin na bawal pong maningil ng sosobra po sa 1 month placement fee po or sa plus processing fee. Ano po ang pangalan ng representative ni? Si Jan Nazarin. Sino po, sir? Jan Nazarin Castoneros. Jan Nazarin Castonejos, ma'am. Gitawag na GN. GN. May ganun po kayong staff din dyan, ma'am, sa automatic. Jan, Yes po, Stop before na po. dati. Meron Okay. po kami si Sir JN po. Okay, that's good, ma'am. Why?
kinonfirm namin to kasi kahit sabihin ninyo, binawali-wala ninyo, hindi po alam ng agency ninyo, there's what we call the principle of contract of agency. The action of your agent reflects the action of the principal. So meaning, kung ano man yung ginawa ng agency ninyo, it's binding sa principal po. Kasi agent nyo siya, in-acknowledge nyo nga ngayon nga may tauhan kayong si JN. JN, oh. 'Di ba? Ngayon ma'am, ilalakad na to ma'am ng complainants kasama po of course yung Wanted sa radyo and team ni Senator Raffy Tulfo doon sa tanggapan ni Attorney Bernard Olalia ng USEC po ng DMW Licensing Adjudication Services. Why? Kumilekta po yung si JN na sinasabi ninyo of which nga staff ninyo ng placement fee nga hindi pa nga nakaperma ng kontrata, hindi pa nga na-deploy. And yung kinolekta na placement fee is labag po sa batas. May limit lang tayo, usually not more than 1 month nga salary po. Yung tumanggap po sa pera namin, sir, Tauhan ni Ma'am din Nor. niyang automatic, si Ma'am Rain. Bali, tauhan yan. Ang head nila dyan ni Ma'am Rain, sir, yung si Ma'am Nor. Hindi nila, imposible sir, hindi nila alam. Okay. Sir, sa loob kami ng opisina nagbayad, hindi sa labas. Sa loob ng opisina. Kasi di ba po nagkausap kami ng mga yan sa DMW through Zoom. Nagkaroon na ng settlement, supposedly is makuklose na po yan. Kasi first hearing pa lang po, nag-provide kami sa kanila ng partial payment kasi sabihin na po natin na nangyari sa loob ng opisina. So negligence ng office na hindi na find out na nasingilan sila ni Miss Renalyn. O, ano pong Kaya nga settlement po na sinasabi pinapaliwanag ninyo? ko, sir. Ano pong settlement? Kasi po, yung pong kiniklaim nila, nakapagpadala po kami dyan kay Sir Turing ng 25,000 pesos. Okay, ng ganito po August ma'am. po. Ganito po. Hindi pwede Ngayon, ma'am yung mag-settlement. natitira- Settlement lang kayo ma'am. Ngayong siningil ninyo 80,000 or magkano. Dapat full refund. Under sa batas natin ma'am sa RA 8042, kung hindi po natuloy yung pag-deploy ng isang OFW without the fault ng OFW, kailangan po i-reimburse yan ng agency kung magkano po yung ginasto or na-collect nila in full. Hindi pwede ma'am nga bawas. Kailangan in full. So nga, kung sinasabi ninyo, nagbigay kayo ng 25,000, kulang pa rin. Kasi kailangan buo yan. But nevertheless, ma'am, doon na lang po kayo magpaliwanag, ma'am, pag pinatawag na kayo ng office po ni USEC Bernard Olalia, papatawag ya kasi yung agency ninyo kasama ng complainant, doon na kayo paliwanag kung ano man yung gusto ninyong sabihin doon, whether they would consider your defense as valid or not, it depends na lang po sa adjudication po ng DMW. Ayan po sir, sasamahan po kayo sir ng team ng Wanted sa radyo. Punta tayo sa DMW sir para po makuha nyo po sir yung pera nga binayad ninyo Yes, sir. sir. Thank you, sir. At makasuha na din itong agency. Sige po Yes, sir. Thank you very much sir. Thank you.